Hi mga katasa, yan sa mga skill, bigyan ko lang kayo ng tips o idea kung nangangarap kayong mag-Japan o target nyo ang Japan. Yan, lalong-lalo na to sa mga welder yan, kahit mga ibang skill yan gaya ng scaffolder o farmers. Hindi na natin kailangang umi-experience pa ng pagkahaba-haba ng taon. Yan, 6 month to 1 year experience. Pwede na i-apply sa agency sa Pinas yan. Papunta dito sa Japan. Yan, lalong-lalo na sa mga welder to. Yung kakagraduate pa lang sa TESDA. Yan, mga wala pang idea kung paano ba mag-apply sa agency sa Pinas. Yan, kailangan nyo lang mag-experience ng 6 months o kaya 1 year, yan, pwede nyo na i-apply yan sa agency. Kailangan nyo lang sipagan sa pag-apply dahil pag Japan ang target nyo, mga ka-welder, hindi pinagbabasihan ng haba ng experience, 5 years, 10 years, yan, kadalasang pinagbabasihan talaga yun sa about na sa selection. Yan, kung may idea kayo sa selection, yung tinatawag na selection, yung mamimili yung Hapon habang nagpapakilala kayo in Nihongo. Doon sila nagbabase talaga, hindi sa experience. Yan, kahit may 10 years, 5 years experience ka, pagdating naman sa selection, mahiyain ka, yun, hindi ka masisilik. Kadalasan talagang nasisilik sa selection, yan, yung mga hindi mahiyain, yan, yung mga tinatawag nilang genki, yung masigla. Yan, kahit wala ganong experience, yan, pinipili ng Hapon yan. Hindi sila ganong nagbabase sa tagal ng experience, lalong-lalo na sa mga skill, yan, mga farmers, yan, ganyan, scaffolder, welder, yan, 6 months hanggang 1 year, tinatanggap na ng agency sa Pinas. Lalong-lalo na yung agency ko yan na 6 months to 1 year experience. Tinatanggap na nila yan ang Uno Overseas Placement. Yan, pwede nyong applyan yan mga ka-welder. Hindi nyo na kailangan umi-experience pa ng ilang taon. Yan. Applyan nyo na yon kung gusto nyong pumunta dito sa Japan. Yan. Gaya ko nung first time ko rin na matapos sa TESDA. Yan, wala rin akong experience noon. Wala rin akong ka-idea kung paano ba mag-apply sa Japan. Kaya ang ginawa ko noon, umi-experience pa talaga ako ng ilang taon sa mga company dyan sa Pilipinas. Halos bago ko nakarating dito sa Japan, halos nasa 5 years ata yung naging experience ko bilang isang welder. Marami rin akong napasukan sa Pilipinas, sa company sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi na kailangan umi-experience pa ng ganung kahaba kung Japan din lang ang target nyo mga ka-welder. Yan, lalong-lalo na sa mga nagte-TESDA ngayon, yun sa mga gagraduate sa TESDA. Kung may experience na kayo bago kayo nag-TESDA, direkta apply na kayo agad sa agency. Papunta dito sa Japan. Pwedeng-pwede na yan. Malaki na ang chance nyong matanggap. Kasi nga, hindi naman talaga ganong pinagbabasihan yung haba ng experience pag Japan ang pupuntahan nyo. Kasi pagdating dito, kahit may experience na kayo, tinuturuan naman kapag mga bagong dating dito, hindi naman pinapabayaan talaga ng mga nauna, yung tinatawag nilang senpai, yan. Tinuturuan naman, kaya hindi nila ganong hinihigpitan sa haba ng experience ang pagtanggap nila ng mga skill dito sa Japan. Yun lang mga ka-welder, yan. Pwede na kayong mag-apply kung may experience kayo ng 6 month to 1 year experience. Yan. At may TESDA kayo, yan. Pwedeng-pwede na i-apply sa agency. Yan. Recommend ko sa inyo yung agency ko, yung Uno Overseas Placement. Yun, applyan nyo yun. Yan, 6 month to 1 year experience. Yun ang qualification nila. Pwede na kayong matanggap dito sa Japan. So, yun lang. Tips ko lang yun, idea kung Japan ang target nyo mga ka-welder.